Sa ating buhay, napakahalaga o bahagi ng gawain natin o bahagi ng karanasan natin ang paghahanda. Yung pagpunta nyo rito para siguraduhing makasama sa pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito ay may kasamang paghahanda. Maaring dahil sa araw-araw nyong ginagawa, hindi nyo na o hindi na kayo automatic na ito ay nagiging bahagi ng inyong buhay. Kaya minsan, di na kayo conscious na ito pala ay ginagawa kung ito ay paghahanda o ang ginagawang ito ay paghahanda. Siguro hindi ako magkakamali kung kagabi pa lang ang ilan sa inyo ay inihanda na ang damit na susuotin papunta rito, lalo na kung kayo ay galing sa malayo pang lugar. Ang iba naman, habang papunta rito ay nagdarasal ng Santo Rosario. Ang iba naman ay pagkaupo sa upuan habang nag-aantay ng banal na misa ay tahimik na nananalangin. These are all preparation. Bakit mahalaga ito? Sapagkat pag tayo'y nakilahok sa banal na pagdiriwang ng misa na ang sarili ay hindi anda, sigurado po ako na kung saan-saan tayo dadalhin ng mga distractions natin o mga distraction sa buhay natin. Maaaring nakaupo ang iba sa inyo dyan, pero dahil hindi naghanda, wala sa tamang disposisyon, ang iniisip ay ang mga alalahanin sa buhay. Hindi ang privilege na nakalahok sa banal na pagdiriwang. Maaaring ang ilan sa inyo ay nakaupo diyan, pero ang iniisip naman ay yung iniwang negosyo o yung iniwang kung ano-ano sa kanilang mga tahanan o sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ganito ang bunga ng isang gawaing hindi pinaghandaan. Ang isa pang magandang halimbawa niyan ay yung examen sa paaralan. Pag hindi ka naghanda sa pagsusulit, sa midterm, sa prelims, or semifinal, or sa finals, ay talagang sigurado, hindi na kailangan ng formula, siguradong babagsak. Dahil walang paghahanda. Pero kung ikaw ay tapat na nag-aaral from day one, kahit sorpresahin ka ng professor, anumang oras, siguradong hindi ka matatakot, hindi ka kakabahan, sapagkat meron kang isasagot dahil araw-araw, tapat kang nagbubuklat at nagre-review ng iyong mga aralin. Ang tema ng paghahanda o pagiging handa ay siya ring paalaala sa atin ngayong umagang ito bilang mga binyagan ng ating mabuting balita. Totoo na ang ating Panginoon ay muling magbabalik. Ang ating Panginoong Jesus ay muling magbabalik. At sa kanyang pagbabalik, papasyahan niya tayo. Kung tayo ba ay naging handa o kung tayo ba ay naging tapat sa ating buhay bilang mga binyagan. Kung atin bang nasunod ang kanyang turo at aral. At sa kanyang pagbabalik na ito, basta ang habilin sa atin, tayo ay maging handa sa kanyang muling pagbabalik. At ang susi sa paghahandang ito na inaasahan sa ating mga binyagan ay walang iba kundi katapatan. Kapag tayo'y tapat na nananalangin araw-araw, kapag tayo'y tapat na umiiwas sa kasalanan, dumating man ang Panginoon anumang oras, hindi tayo mag-aalala, hindi tayo matatakot dahil tayo'y handa sa kanyang pagbabalik. Yan mga kapatid, ang malinaw na palaala ngayong umagang ito sa ating mabuting balita. Tatandaan natin na ang susi sa pagiging handa ay ang pagiging tapat. At ang matapat
na sumusunod sa turo at aral ng ating Panginoong Hesus ay makakaasa na makakasama niya sa muling pagbabalik o sa pagkabuhay na kanyang muling pagkabuhay na kanyang iniaalok sa ating lahat, ang buhay na walang hanggan. Para po